Patuloy na pagkakaroon ng climate change hindi lang sa ating bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Panahon na para mas pagtuunan ang preparedness, planning at anticipatory action. Para sa buong detalye, let's all watch this. Pagdating sa resiliency, malayo na ang narating ng Pilipinas. Ganun pa man, ayon sa World Bank Index, nananatili pa rin tayong isa sa pinaka-vulnerable na bansa sa mundo dahil sa mataas na hazard exposure at disaster risk profile. Ang mga palyadong proyekto ang isa sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit ang cycle ng relief at recovery ng bansa. Sa isang conference, tinalakay ang mas komprehensibong paraan ng pagresolba sa mga hamong ito. Because climate adaptation is no longer related to economic policy or national security. They're indistinguishable from it. The traditional model for managing this, wait for the disaster, conduct post-event assessment, request international humanitarian aid, disperse, that's structurally incompatible now. Kabilang sa mga inihaing solusyon ang conditional early action. Kadalasan kasi malaking bahagi ng pondo ay napupunta sa after-effect response. Kaya panahon na para mas pagtuunan ng preparedness, planning at anticipatory action. So much is lost in corruption, so much is lost in inefficiency. We must legislate for anticipation. First, legislative innovation. We must tear down the firewall between relief and readiness. I propose that we move towards a model of conditional early action. This means pre-positioning funds and resources in the accounts of local governments, not just for rebuilding schools, but for retrofitting them. Not just for buying coffins, but for buying early warning systems and portable food reserves. Binati ni Senator Lauren ang Asian Institute of Management sa kanilang Executive Master in Disaster Risk and Crisis Management Program na nag-e-equip ng leaders para sa climate resilience. We see young environmental defenders like Zon Astrud Ortega in Davao championing the protection of our watersheds and urban forests, proving that resilience starts with the health of our ecosystems. Let the scholars of AIM mentor those in the neighboring provinces. So they will yield innovative and strategic pivots to face our ecological renewal. Sa panel discussion naman, masusing tinalakay ng mga kinatawan mula sa World Bank, Department of Finance at iba pang partner international organization ang scaling ng anticipatory climate action ng bansa. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsisikap ng Pilipinas tungo sa mas matatag na resiliency efforts. Mula sa mga diskusyon sa Climate and Disaster Conference, malinaw na ang tunay na solusyon ay nakasalalay sa tamang paggamit ng pondo, matatag na pamamahala at maagang aksyon bago pa man tumama ang sakuna.